Our presentation is about Special Crime Investigation 1 with Legal Medicine, and the presenters are Paglinawan Shikaina, Tawel Mark Louie, and Takorda Paul Noel. I'm Shikaina Paglinawan po. Ako po ang mag-discuss ng press and firm contact fire. So, kapag sinabi pong press and firm contact fire, ito po yung pagdiin po o madiin po na penetrate ng bala po sa part po kung saan po ito tumama. So, number 1, on parts of the body where bone is superficial. This is commonly observed in the head where the skull is just underneath the skull. So, yun po. Mau-observe lang po natin ito dun po sa part ng ulo dahil po yung skull po natin na tumatakip po sa ating bungo ay yun, manipis lang po siya. And sumusunod po na babanggitin ko, yun po ang characteristics ng injuries ng press and firm contact fire. So, letter A, the wound of entrance is large. So, malaki nga po yung entrance wound. Letter B, edge of the wound may be everted. So, yung gilid po ng sugat is matatanggal po yun sa impact po ng bala. Letter C, areas in the entrance wound is blackened by burns, tattooing, and smudging. So, yung sugat po natin is may makikita po tayong maitim na part dun po sa sugat mismo dahil po sa pagkasunog dahil po mainit po yung bala pag penetrate po, and then yung tattooing po or yung mga itim-itim na makikita natin na parang particles nagkalat po siya dun sa part, kumbaga hindi lang po siya nasa isang portion kundi nakapalibot po siya dun sa sugat. Ayun po yung either powder po yun ng bala na dun po dumikit sa ating skin. Yung smudging po, yun po yung tinatawag na yung paikot po na itim na makikita natin sa sugat. And letter D, muzzle imprint, barrel impression o profile of the muzzle on the skin. So yung muzzle imprint po, yun na nga po yung mga bakat ng bala po na tumama po sa ating katawan. Ito po yung causes ng muzzle imprint. Una, yung kapag the gun muzzle is pressed on the body at the time of the fire, and the heated muzzle during the blast produce an ironing effect on skin. So yung mainit po, di ba, yung bala po, tapos na penetrate na po siya dun, tumama na po siya sa ating balat. So yun po yung tinatawag na muzzle imprint. Kumbaga yung tinutok po natin yung dulo po ng ating baril dun sa katawan po na kung sino po yung tatargetin natin. So, kumbaga, na-imprint or bumakat po dun yung muzzle sa skin niya. And then number 2, the gun muzzle is pressed on the body, push momentarily away, and then hit the body again because of the continuous inward pressure. So, ito naman po, ito po yung kapag tinutok po natin yung baril mismo dun sa part ng skin, and then pag kalawit po natin ng gatilyo is yung pressure po, nahila po natin siya, and then bumalik naman po siya ulit. Yun po yung another explanation and another causes ng muzzle imprint. So kumbaga, simple yung pressure niya na pag atras tapos pag nadin siya ulit. Yun po. And then number 3, when the gun is fired on areas of the body where bony tissues is superficial. Kung saan po yung kung doon po pinaputok yung bala doon po sa mabutong parte ng ating katawan, like ng skull po natin, may tendency po na masisira, mawawasak po yung part na yun dahil po sa lakas ng pressure po ng bala. And next, the bullet may cause radiating fracture, and the pressure of the gases may cause fragmentation of the skull and the severe laceration of the brain and its meninges. So yun na nga po yung sinasabi ko kanina, kung lalo na po kung sa ulo, masilan po yung ulo natin. So kapag sa ulo po yung tama ng bala, talagang yung sa exit wound niya is makikita natin malaki yung butas, kumbaga, dahil
dahil po sa pressure, sasabog talaga po yung ulo natin. So pati utak po natin tatalsik po talaga. And letter B, blood and tissue becomes pink due to carbon monoxide. Yun na nga po, sabi po dito, mapapansin po natin yung kulay pink na dugo or tissue na natin dahil po sa present po dun ang carbon monoxide. Sa letter C, fragments of lead and bullet jacket may be found. So makikita rin po natin yung mga parts ng lead na bala po na tumama po sa ating skull. So mag-iiwan po yung mga fragments doon. And then letter D, singing of hair, o yung pagkawala or pagkasunog po ng buhok kung saan po tumama yung bala. Imposible naman po na sa lakas po ng impact ng bala po is hindi po mawawala yung buhok. So natural pala talaga po na matatanggal po yung mga buhok natin. Mawawasak nga yung ulo natin, yung buhok pa kaya hindi matatanggal. And next, metal fouling. When the bullet travels the whole length of the tight-fitting barrel, it is rotated by the lance and grooves. Its surface is scraped by the lance and the scraping is ejected from the barrel and strikes the target. So, yun na nga yung metal fouling. Tinatawag itong metal fouling dahil halimbawa po yung pagpaputok po natin ng baril. So, umiikot, nandun po, umalis na po yung gumagalaw na po yung bala sa loob. And then, nagtatravel na po siya sa barrel. The more na masikip po yung barrel, the more na po na malakas yung kanyang pag-ikot, pati po yung impact niya. Doon po, sa lakas po ng ikot niya, pag tumama po siya sa target, sigurado, wasak talaga yung ulo. It may lodge on the clothing or may cause small abrasions or superficial laceration on the skin around the main wound. So yun po, pwede pong doon po muna siya tumama sa damit natin, and then bago pa po niya mape-penetrate yung ating skin, tatagos po siya sa likod or i-exit na po yung bala. Number 2, parts of the body where the bone is deeply located. So, ito naman sa number 2, yung parts daw po ng body na kung saan po matatagpuan yung malalalim po na buto natin. Kumbaga, makapal po yung skin na nakabalot sa kanya. So, kaya po tinawag siyang deep. Bone is deeply located. So, malalim po muna yung dadaanan ng bullet na balat or laman bago po niya maaabot yung buto. So, ito po, wound of internet is usually large, circular, and without radiating laceration. The gas from the muscle can easily penetrate deeper structure. So, yun pa rin po, malaki pa rin po yung wound entrance niya. And then, madali po niyang mapipenetrate yung lalim dahil po sa skin na nandoon. So, mapipenetrate niya po yun agad. And then, edge are averted due to outward slapping of the skin. In some instances, soft tissues, blood, fibrous, and muscular tissues may be found inside the gun barrel. This is due to the negative pressure created in a barrel after the blast. So, sabi na nga, yung gilid po ng sugat is matatanggal po or wala po siyang matatanggal po yung gilid niya, hindi po natin makikita dahil daw po sa palabas po na impact ng skin sa skin natin. May mga pagkakataon din po na yung soft tissues natin ay makikita po natin sa loob ng barrel dahil po sa lakas po ng na tumalsik siya dun sa loob. Singing of the hair, blackening of the wound due to fouling, burn, and tattooing. Yun din po, pagkawala rin po ng buhok or pagkasunog dahil po sa impact at saka yung itim po na parte makikita po natin sa sugat. Yun din po. And then, muzzle imprint due to outward slapping of the skin and teeth. Yun din po, yung muzzle imprint o yung mga bakas po ng bala. Tapos,
pinkish color din po dahil po sa carbon monoxide na present po doon. Lose contact or near fire. Masasabi na loose contact or near fire yung pagputok ng baril kapag may kita yung entrance wound na medyo shape na circular or oval. Depende rin yung shape niya ng butas, depende sa angle ng pagtama. So, number 2, ablation collar is distinct. So, nandito rin yung presence ng ablation collar kapag malapitan yung pagputok. So, katulad dito, nandun yung ablation collar, which is ito yung pabilog. So, number 3, smudging, burning, and tattooing. So, kapag malapitan yung putok, siyempre yung fire ng baril is malapit, kaya nagkakaroon ng tattooing, yan yung mga bilog-bilog na yan. Tapos, burning, tsaka yan. Pagkasunod ng balat. Number 4, muscle imprint may be seen depending upon the degree of slapping on the skin of the gun muzzle. So, wala lang picture dito, pero kapag masyadong malapit yung pagbaril, na-imprint yung muzzle ng baril, nagkakaroon siya ang bakat dito sa gilid ng butas kapag dikit na dikit. Number 5, release of locking yung bullet trap to certain depth, jar of certain depth. Sa pag malapit yung pagputok, nagkakaroon ng pangingitim ng balat dahil sa pagkasunog. Number 6, jar of hemoglobin is present in the wound in surrounding areas. So kapag masyadong malapit yung pagputok, nasugatan yung skin natin na lumalabas yung mga oxyhemoglobin na dinadaan ng hangin sa balat. So short range fire, 1 to 15 cm distance. Number 1, edges of the entrance wound is inverted. So kapag 1 to 15 cm line ng pagbaril, so nagkakaroon ng inverted, nag-invert yung balat na natamaan. Hindi katulad kanina sa mga contact, yung malapit ang puputok. Yung sa dito is bumabaliktad yung balat. And ito yung sa picture. Number 2, if within the flame reach about 6 inches in rifle and high-powered firearms and less than 3 inches from ordinary handgun. So kapag yung baril daw is malataas o high-powered firearms, kahit na medyo na 1 to 15 cm layo niya, umabot pa rin yung apoy na galing sa dulo ng baril. Kaya minsan nagkakaroon pa rin ng paingitim sa balat. Number 3, smudging is present due to smoke. So yung smudging po, katulad ng kanina, yung smudging po is yung usok na nakikita sa balat, yung ganito yung kapag masyadong malakas yung apoy, lalo na kapag galing sa mga high-powered rifle. So number 4, powder tattooing is present. So, yung sa tattooing, ito yung sa tattooing, kapag kahit na 1 to 15 cm line niya, kapag masyadong mataas yung caliber ng baril o yung rifle, nagkakaroon pa rin siya tattooing dahil nga sa apoy na na-create ng baril. Yan is tattooing. Yung tuldok-tuldok niya. Abrasion ring collar is present, contact ring. So kapag nandun din yung contact ring, abrasion collar, kahit na nasa 1 to 15 cm layo, kasi nandun pa rin yung shape ng bilog o abrasion collar niya. Medium range fire or more than 15 cm but less than 60 cm. Gunshot wound with inverted edges and with abrasion collar is present. So katulad din kanina, kapag yung range ng pagbaril is more than 15 cm, andun pa rin yung abrasion collar, tsaka yung sugat. Yung kaso lang yung sugat niya is mas buka na siya yung balat niya kasi mas malayo na yung range. Number 2, burning effect, skin bump in air singing is absent. So, since malayo na yung range niya, wala nang makikitang pagkasunog o smudging, tattooing, kasi malayo na range siya, wala nang tumatansik na apoy galing sa firearms. Number 3, smudging may be present if less than 30 cm distance. Magkakaroon ng smudging kapag mas malapit o nasa mababa sa 30 cm yung distance ng baril. Tapos high powered rifle yung gamit. Number 4, gunpowder tattooing is present but of lesser density and has a wider area of distribution. So nandun pa rin yung gunpowder tattooing, pero hindi na siya tulad ng sa malapit kanina sa mga close range. Mas kaunti na lang siya kasi nga mas malayo na yung range niya. So contact ring is present. Narito pa rin yung contact ring, pero hindi na siya talaga as in na ring na shape kasi wasak siya. Kasi mas malayo na yung range.
topic ko ay start sa fire more than 60 cm distance. So, number 1 is gunshot wound is circular or oval depending on the angle of approach with ablation scholar. So, kung napansin nyo dito sa picture, yung gunshot wound is depende doon sa tama ng bala. Yung wound niya is kung pwede siyang pwede siyang acute angle o ano lang, straight lang siya. Ito yung acute angle, yung tama niya is patagilid. So, number 2 is wound of entrance has no burning, smudging, or tattooing. So, sa 5 more than 60 cm distance, walang nakikitang burning katulad ito, sample to ng burning nilagay ko lang. Pero wala dapat nakita ganyan. Burning, tapos ito yung smudging, yung parang usok, tapos yung mga tuldok-tuldok na ayan yung tattooing. Dapat wala nga ganyan kapag nasa 60 cm distance. Tapos, syempre, dapat present dun yung contact ring. Ito yung contact ring, yung tinamaan ng bala. So, microscopic examination of gunshot wound of entrance. So, 1. And contact order, contact 5. So, A. Epithelial damage and powder residue deposit and present. So, yung sugat is yung epithelial damage and present siya, and yung powder residue, pag in-examine nakikita siya dun sa sugat. Then B is massive heat, may carbonized and epithelial cell. So yung epithelial cell ay sobrang init ng yung sobrang init ng yung nilalabas ng caliber o yung bullet sa sobrang init doon is nagkaroon ng parang pagkasunog o pangingitim yung sugat. Nakikita yan kapag na-examine din. Tapos C is the hot bullet may produce congelation necrosis. So yung sugat is kapag tumama yung bullet, pwedeng magkaroon ng sa sobrang init ng bullet is yung cell ay namamatay dahil yung pwede magkaroon ng pagkabubo ng mga dugo. Kaya yung hindi na napipigilan yung flow ng dugo, kaya namamatay yung mga cell. Tapos bacillar cell and swollen and vacuolated. So dito is yung bacillar cell, alam ko yung bacillar cell sa skin din siya. Tapos yun, parang nagkakaroon ng pamamaga yung dahil sa init na nagkakaroon ng pamamaga yung sugat. At yung doon pa sa ilalim, sa loob mismo ng sugat is nagkakaroon din siya ng pamamaga. Tapos literally, the chorium may show the thermal changes manifested by nuclear shrinkage, pinosis, and population. So dito sa letter A is yung chorium is yung skin niya tapos nagkakaroon ng pagbago-bago ng sugat dahil sa tama ng bala. Halimbawa doon sa shrinkage is pwede yung sugat is lumiit yung entrance niya. Tapos sa pitosis naman is yung sugat niya, halimbawa yung sugat niya is nagkakaroon na parang kulay itim sa gilid. Yung pangingitim. Kapag i-examine nyo, nakikita yung tapos pwede rin siya sa loob ng sugat. Yung loob ng sugat is nangingitim. Sa population is yung sa loob niya is parang sa sobrang init ng bala, lumalaki yung sugat niya doon sa loob ng In far distant fire. So A. There may be spotting deposit of powder on skin in subcutaneous tissue. So sa A is yung sa far distance, yung bala kapag tumama sa sugat, pwede siya magkaroon ng powder doon. Yung powder sumasama siya minsan sa bala. Tapos yung sugat is nagkakaroon ng parang mga dumi-dumi. So kapag in-examine yun, makikita yun yung mga dumi doon na sumama doon sa bala. Tapos B is there is cellular destruction along the course of bullet. So yun yung kapag yung bala is tumama sa
sa target, yung cellular destruction. So, ibig sabihin yung pagkasira ng mga tissue, yun makikita yun sa pag-examine. So, factors which make the wound of entrance bigger than the caliber. So, yun meron tayong A, in contact or near fire. So, dito is the size of the entrance wound is contact and near fire is caused by the force of expanding gases of explosion and by the bullet. So, sa A natin is yung wound is posibleng lumaki siya dahil doon sa kapag near fire is pwede yung expanded gases explosion, so nakaka-damage pa yun doon sa skin kaya mas lumalaki siya. Tapos deformity of the bullet which entered. The bullet may have hit in hard object before it persists the skin and thereby making the wound of entrance bigger than the caliber of the missile. So, yung bullet kapag tumama siya sa mga hard object, pwede siya ma-deform. Yung unahan niya is pwedeng mag-flat, tapos parang kagaya nito, ganito siya, tapos naging ganito siya kasi tumama siya sa mga hard object. Tapos bago siya tumama doon sa target, kaya yung wound is mas malaki siya kaysa doon sa caliber. So C, bullet might have entered the skin sidewise. Orderly is the ogival portion which persists of the skin first, but occasionally it may hit the skin sidewise on account of the inequality of the resistance of the surrounding media in its flight. So minsan kapag yung bala is o yung caliber kapag pumutok yung bala is minsan is pag tumatakbo siya sa area, pag tumatakbo siya nagaliko-liko siya, kaya pwede kapag tumama yung sa skin yung bala is sidewise siya. Kaya mas lumalaki yung wound kaysa dun sa caliber. Tapos sa D, acute angular approach of the bullet due to the sliding trajectory of the bullet. The wound become oval in shape with prominence of the contusion collar at the side of the acute angle of approach. So yun, lumalaki din siya yung wound niya kapag nasa acute angle yung halimbawa yung napaputok ng caliber is nasa acute angle. Halimbawa, pag ganito, patagilid, ganito yung tama ng bullet. Kaya mas lumalaki yung butas niya, ito parang ganito. Factor which make the wound of entrance smaller than the caliber. So ito naman is yung bala is lumiit kaysa dun sa mas maliit siya kaysa dun sa caliber. So A, fragmentation of the bullet before penetrating the skin. If in the flight of the bullet it hit the hard target which causes heat fragmentation and only the fragments pierce of the skin, the wound produced will be smaller than the caliber of the firearm which causes the fire. So ito example yung sa picture, yung bala niya is tumama muna dun sa hard object, tapos parang nawasak siya, tapos yung tumama dun sa target is parang yung nag-iwaiwalay na lang ng mga bullet, kaya parang mas maliit yung wound kaysa dun sa caliber. Tapos B is contraction of the elastic tissue of the skin. The form of the bullet may be preserved, but the entrance wound may be smaller than the caliber of the amount of the construction of the elastic tissue of the skin. So dito is, kaya mas lumiit yung wound niya is kapag tumama yung bullet sa skin ng tao is pwedeng yung skin is bumalik doon. Yung entrance wound is yung balat niya is bumabalik yung balat